Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte umusok sa galit at Marcoleta pahiya sa nangyari matapos ma-impeach ni Inday Sara sa isang majority vote sa Kongreso. Abay reklamong malala ang mga alipores ni Duterte. Bakit naman daw biglaan? Kaya naman sa sobrang pagyayabang ng kampo ng mga Duterte na kahit daw ma-impeach si Sara sa Kongreso, abay sure ball na ibabasura ng Senado ang conviction laban kay Inday. Pero sagot ng isang political analyst sa mga alipores ni Duterte. Ngayon na na-impeach na yung Vice President, pwede nang i-lift yung bank secrecy laws, pwede nang buksan yung kanyang mga bank accounts para makita kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Trillanes na bahagi ng pumasok sa kanyang accounts ay galing sa mga drug lords, pogo lords, and other lords. Pag yan ay na-expose, pag yan ay napatunayan na totoo, pressure yan sa mga senador. Sila ba ay hindi magkokolik ng isang vice president na na-link sa drugs? That could be an additional pressure on the Senate. Kung dumating sakali yung ICC, ito ay another element for conviction. Kung sa Abril, magpa-file ng mga criminal cases against the vice president, the former president, the cohorts, then that is another nail on the coffin of the Dutertes and another pressure on the senators to convict. That will happen fast in April, which can help the impeachment case or the conviction of the vice president. Pero sinasabi ko nga, depende yan dun sa mga ibang variables like social media, yung lifting ng bank secrecy laws, ICC, yung cases to be filed. A plunder case is non-bailable. Pero ang magiging main issue sa trial, legal ba, constitutional ba, na kahit siya nagsimula sa 19th Congress ng Senado, ay pwede siyang magpatuloy sa 20th Congress ng Senado? Posible. Pwede. Dahil wala namang nakalagay sa konstitusyon na bawal yon. Lalo namang napahiya ang mga alipores ng mga Duterte matapos ipagkalat noon na natakot ang Pangulong Marcos sa puwersa ng Duterte. Pero ang totoo, alam nyo kung sino yung unang nakapirma, mga kabunyog, mga kababayan? Ang unang nakapirma, si Sandro Marcos, anak ng presidente. At alam nyo kung sino yung huling nakapirma? Si Martin Romualdez, yung speaker ng Kamara. O, anong ibig sabihin yan? Bakit si Sandro Marcos yung unang pumirma? Para ipakita, sumunod na kayo, o ito na, nauna na ako. Kaya huwag niyong isipin ang Malacanang hindi sinusuportahan ng impeachment. Ang malinaw dito, ang Malacanang, suportado yung impeachment na yan. Kahit sabihin nilang hindi sila makikialam dyan, hindi matutuloy yung impeachment na yan kung walang basbas ang Malacanang. Ang presidente. Kaya lang, hindi naman siyempre magsasabi ang presidente. Pero paano mo makikita dun yung papel ng Malacanang? Ang unang nakapirma, si Sandro Marcos. So walang nangyari doon sa mga rally-rally ng iglesia. Walang nangyari doon sa yabang ni Marcoleta. Mas nagtagumpay ang rally natin, di ba, mga kabunyog, mga kababayan, nung January 18. Mas nagtagumpay yung rally nung January 31. Matapos naman ang matinding pagbabanta ng pamilya Duterte dahil sa pagkasibak ni Inday Sara, abay heto ang matinding buwelta ng isang matapang na makamarcos. Basta pag Duterte, wag natin pagkakatiwalaan. For sure, may madilim na balak yan. Basta Rodrigo Duterte, may madilim na balak. May masamang plano yan. Yung kay Basti naman, as usual, it's not worth reacting kasi walang kwenta, pang bobo. So, ito yung banta. This administration is treading on dangerous ground if they are unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo. Then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Parang ano talaga to, no? Parang ChatGPT. Let's clarify one thing. No? Hindi po para kay Duterte yung rally ng INC. Hindi ho lahat ng pumunta sa rally ng INC ay anti-impeachment. It's not a support for Sara Duterte. It's not a support for the Dutertes in general. Sinusuportahan ng mga miyembro yung simbahan. Kung meron mang namulitika doon, hindi yung mga members yun. Si Marcoleta lang yung namulitika doon. Oo. Kapansin-pansin, maraming mga kilalang pangalan. Kalamihan dito mga political dynasties, mga dinastiya sa politika, mga malaking pangalan sa politika, mga tulad ng Arroyo, Villar, Revilla, Villanueva, na kapansin-pansin ngayon ay nasa grupo na ng administrasyon.
Halimbawa, si Bong Revilla tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Si Camille Villar tumatakbo sa line-up ng administrasyon sa Senado. Kahit si Joel Villanueva, nasa grupo ng mayorya sa Senado. Kahit si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman ngayon, nasa grupo ng mayorya, majority. Gayon din si Erwin Tulfo. Pero pagdating sa butuhan, sa impeachment, kahit mga nasa admin sila, hindi sila pumirma sa impeachment. Anong ibig sabihin niyan? Parang sumasama lang yata sila sa Marcos ngayong Presidente Marcos. Pero pagdating na ng malapit na ang election sa 2028, parang magsasara yata ang mga ito. Ito yung isang bagay na pag-iingatan ng administrasyon. Oportunista ang labas ng mga ito Oportunista ang labas ng mga ito. Sa tingin ko lang, opinion ko lang po yan. Sa totoo lang, lumalabas, Sara pa rin pala sila. Hindi nila papayagang ma-impeach si Sara. Hindi sila pumirma doon. Pero kahit na may lahat ng mga halos 250 na mga kongresista ng mga administrasyon. Actually, mga pro-admin na mga kongresista yon. Siyempre si Speaker Martin Romualdez ang nanguna doon. At mismo ng anak ng presidente ang naunang pumirma. Pero hindi pa rin pumirma itong sila Arroyo. Ang mga kongresista kasi dyan, si Arroyo Gloria, kongresista yan. Si Camille Villar, anak ni Cynthia Villar at Manny Villar, kapatid ni Mark Villar. Kongresista yan ngayon. Tumatakbong senador yan, pero kongresista pa yan sa ngayon, si Camille Villar. Hindi siya pumirma. Ganon din si Lani Mercado. Tatlong Revilla kung nasa Kongres, nasa Kamara. Tatlo yan, mga kabunyog. Sa Kamara, si Lani Mercado, Revilla, yung anak niyang si Dolo Revilla, at yung isa pa niyang anak na si Brian Revilla. Tatlong Revilla, hindi lahat yan pumirma. Yung lahat ng mga Revilla, yung tatlo, hindi pumirma sa impeachment. Si Eddie Villanueva ng Sibak Party List, doon nga nakakatawa nga Sibak, Citizens Battle Against Corruption daw. Ang main na issue doon sa impeachment ay ang ground doon ay korupsyon. Tapos ikaw Sibak, Citizens Battle Against Corruption, hindi ka pipirma sa impeachment. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ito? Sabi ni Juicy B, laglag na sila. Yan, si Camille. Yan. Yan, kumbaga ang nangyayari dito, namamangka ito sa dalawang ilog. Mga namamangka ito sa dalawang ilog. Sumama si Camille Villar sa lineup ng administrasyon. Sumama si Bong Revilla sa lineup ng administrasyon. Bakit sila sumama? Si Erwin Tulfo sumama sa lineup ng administrasyon. Bakit? Kasi administrasyon yan may pera yan, may makinarya yan. Lahat halos ng mga kongresista, lahat halos ng mga gobernador, mayor ay nasa administrasyon. Siyempre kung iikot sila para makapangampanya, makakatipid sila sa gastos. Kasi ang gagastos ng pagkampanya, pag-ikot sa buong Pilipinas, ang mag-o-organize ng mga rally, mga governor, mayor, congressman ng administrasyon. Kaya sumama itong si Camille Villar, sumama itong si Bong Revilla, sumama itong si Erwin Tulfo. Pero ang totoo, hindi pa rin maalis sa kanila ang pagka-pro Duterte. Sabi tuloy ni Maria Teresa Bucala, di ko iboboto ang mga yan. Kasi kung itong mga ito ay totoong kasama na nga administrasyon, nanguna na yung anak ng presidente sa nagpirma, si Sandro Marcos. Pumirma rin si Martin Romualdez. Ay kung kasama ka na dun sa administrasyon, kung kasama ka na sa mayorya, halimbawa, si Revilla, kasama siya sa line-up ng administrasyon sa Senado. Si Camille Villar, kasama rin sa line-up ng administrasyon. Pagdating dito, kaya ito pa lang si Bong Revilla, nasa line-up lang ng administrasyon, pero nasa line-up ng administrasyon, pero pagdating na sa kung Duterte pa rin pala sila. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, yan ang malinaw dyan. Kaya yung nag-iisip na iboboto si Bong Revilla, iboboto si Camille Villar, mag-isip-isip na kayo. Iboboto nyo yung administration lineup, nandyan si Bong Revilla, nandyan si Camille Villar, mga hindi nga pumirma sa yung mga kapamilya nila. Ang malinaw dito, dapat makikita na dito sa tingin ko naman, makikita naman yan ng administrasyon. Sa tingin ko, nakikita naman yan ng Malacanang. Sa tingin ko, nakikita naman yan nila Martin Romualdez. Hindi naman loko-loko sila Martin Romualdez. Hindi naman loko-loko ang Malacanang na hindi nila makita yan. Ang loyalty pala ng Revilla, ang loyalty pala ng Arroyo, ang loyalty pala ng Villar, ang loyalty pala ng Villanueva, at itong ni Erwin Tulfo, nandun pa sa Duterte. Kasi yung pagpirma doon, loyalty check yun Sa amin ka ba? O sa Duterte? Di ba ang nangyayari ngayon, talagang nahati na yung Duterte at saka yung Marcos Romualdez? Saan ka ngayon? Sa Duterte ka o sa Marcos Romualdez? Ang unang pumirma doon, anak ng presidente, inunahan na ni Sandro Marcos O di dapat sumunod na yung kakampi ng administrasyon. Ang nangyayari dito, balimbing itong mga ito. Nanginginabang lang sa administrasyon. Paano sila manginginabang sa administrasyon? Pag nag-usap-usap na ng mga pondo, pag nasa administration ka, kasama ka sa majority, mayorya, magsa Senado, magsa Kamara, pag nasa majority ka, malaki ang pondo mo. Kaya itong si
Joel Villanueva, sumasama naman sa Senado sa majority. Ang habol niya, malaking pondo. Itong si Eddie Villanueva, yung ama niya, congressman naman sa representative ng Siba. Sumasama rin sa majority. Pero pagdating dun sa impeachment, hindi siya pumirma. Ibig sabihin, nandun pa ang puso nila sa Duterte. Ganon din itong mga Villar. Si Cynthia Villar, nasa grupo ng administrasyon sa Senado, majority. Ganon din si Camille Villar, nasa grupo rin ng majority sa Kamara. Pero pagdating sa impeachment, hindi pumirma. Sigurado sila Martin Romualdez at sigurado ang Malacanang tinitingnan niya. Kaya itong si Camille Villar, malalaglag ito kasi kasama ka pala sa lineup ng administrasyon pero hindi mo naman pala suportado ang administrasyon. At ito namang si Eddie Villanueva, ang linalabanan sa impeachment, corruption, tapos hindi ka sumama. Si Bong Revilla, pagdating sa Senado, nasa mayorya. Tapos ngayon, hindi sila bumoto sa impeachment ni Sara, hindi sila pumirma. Ibig sabihin, ang Revilla, nasa Duterte pa rin. Papatapusin lang nila ang administrasyon ni PBBM. Pag malapit na yung eleksyon, 2027, 28, lilipat na sila sa Duterte. Yan ang malinaw dyan. Walang paninindigan. Ang malinaw dito, hindi pa rin nila kayang kumalas sa Duterte. Ibig sabihin yan, si Arroyo, saka ang Revilla, kakampi pa rin ng Duterte. Ibig sabihin yan, ang Villar at ang Villanueva, kakampi pa rin ng Duterte. Yun ang malinaw. Yung mga nag-iisip na iboto yung administration line-up, nandyan si Revilla, nandyan si Camille Villar, pag-isipan nyo. Dinagdagan nyo lang ang mga senador na kampi kay Sara. Pag binuto nyo si Revilla, binuto nyo si Camille Villar, Sara Duterte yan.